ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tidunan, mianhi ako aron pagpadilaab sa kalibutan, ug pagkaayo kung midilaab aron sa pagkaayo unta kon kini misilaob na. Dunay bunyag nga akong pangdawatan, o dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naghuna-huna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw yanhi sa kalibutan? Tugaanan ko kamo, dili kalinaw ang akong gidala, kun dili panagbingkil. Sukad karon ang usa ka panimalay may 5 ka sakop mabahin. 3 batok duha, o 2 batok 3. Ang amahan makigbingkil sa iyang mga anak nga lalaki. Ug ang anak nga lalaki makigbingkil sa ilang amahan. Ug ang inahan makigbingkil sa iyang mga anak nga babae. Ug ang mga anak nga babae makigbingkil sa ilang inahan. Ang ugangang babae makigbingkil sa iyang mga binalayi. Ug ang mga binalayi makigbingkil sa ilang ugangang babae. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Palihog manglingkod. Magandang tanghali sa ating lahat. So ngayon, parang hindi tayo sanay sa Ebanghelyo ngayon. Di ba? Si Kristo i-associate natin na hari sa kapayapaan. Pero ano ngayon? No? Sabi niya, I never bring peace, but division. Conflict. Ang dala ni Kristo ay conflict. Ano ba ang kahulugan nito? Ito yung pagmumunihan natin, mga kapatid, ngayon. Sabi ni Saint John Chrysostom, dahil ang isa sa mga translation nito, ginagamit niya yung sword, yung espada. The sword is a metaphor for the conflicts and persecutions of Christian and will endure. So until the end, mga kapatid, there is creative tension na ating maranasan sa loob ng ating simbahan, sa loob ng ating pamilya. There is a spiritual battle between good and evil. Pero si Kristo, yet this division is not from hatred, but the natural result. Hindi, iba yung nag-divide or nag-conflict because of hatred. Iba yon, no? Because of pride, because of anger. But it is not by hatred. Yung division natin, yung conflict natin, it is not from hatred, but the natural result of the transformative power of the gospel. Jesus prepares His disciples not to expect worldly peace. Anong gusto ni Kristo sa mga sumusunod niya? Huwag kayo mag-expect that the world will give you peace, but to embrace the cause of being disciple of Jesus. The cause. Hindi pala basta-basta kapag susunod tayo ni Kristo. Marami dito, nandito, but they promote worldly peace, not the peace of Christ. Sa Valencia, alam nyo naman, pinafailan ko ng kaso yung mga bumibili ng boto, di ba? Galit na galit sila sa akin, but I'm doing it out of love, out of justice, out of mercy. Kung i-open nyo itong puso ko, wala pong hatred nito. I'm doing it for the future of our country. At I love them. I pray for them. I bless them. I included them in my rosary every day. And also,
the mass intention for their conversion. Tingnan nyo nangyari sa Pilipinas, no? Ang laki ng utang natin, totoo hindi? Because of the dirty governance. Hindi naman lahat, pero merong ilan. Ina-appreciate ko dito yung mga politiko dito sa Lila. Meron silang hair, anong tawag to? Puricle test, yung follicle test sa ating ulo. Parang makita natin yung ating buhok na nagdrugs ka ba or hindi. Merong na positive, no? Tinutulungan sa government natin dito. So, maganda 'yon sa lahat ng lungsod dito sa Bohol, tayo lang dito sa Lila. 'Di ba? Mahal, 'di ba mahal 'yon? Pero kaya pala. Kapag sincero, tunay na pagserbisyo ang ating ibigay. I really appreciate the LGU here. Pangalawa, may school bus pa sila. Di ba yung mga school bus yung nag-aaral lang sa Holy Spirit at sa wisdom. Ngayon parang nag-aaral yung mga anak nila dito sa wisdom at sa Holy Spirit. May school bus. Ipahatid talaga. Ang ganda, no? Pero the more ako maka-appreciate sa sunod na eleksyon, walang vote buying. Okay? Bukas po, ay magbibigay ako ng spiritual formation sa mga kagawad at sa mayor natin dito sa Lila. Nag-contact na ako ni mayor dahil gusto ko magbigay ng spiritual formation sa mga sasamahan ko kayo. Di ba? Dahil my mission is to evangelize not only the faithful but also the leaders of our community. At yung ginagawa ko sa Valencia, pero merong hindi gusto, na divided kami. At merong mga politiko doon na gumagawa ng kwento. Yung affidavit nila, alam nyo? Grabe. Itong mga politikong ito, ipangumusta ako sa kanila. Live naman tayo ngayon. Extend my regards. Grabe naman kayo. Yung affidavit nyo ay puno ng kasinungalingan. Just imagine, pumunta ako sa isang politiko at sinabihan ko daw yung politiko na ikaw. Just imagine. Arugante si Father Darwin dun sa affidavit. Sinabihan ko yung politiko, ikaw, bumili ka ng boto, kurakot ka din. Just imagine. Ang nagsagawa ng affidavit, politiko din. Tibuto pa ni Santo Niño. Bakakon ka, liar Eve. Uy, ay na magsimba, uy. Pariin nyo pa yung butang-butangan. So, I'm doing the legal action. I am promoting the truth. I am stating the truth. Lisod magkaayo. Kung mamakak, inya exorcist pa yung ka. Inya maghingilin ka siyawa nga amahas mga bakakon. Inya mag-exercise ko ito. In the name of Jesus, I command you to depart from the body of this person. Yung yawa, hoy, anak ta ka. Lisod kay exorcist bakakon, no? Ayan. Muna nga, woe to you. No? Indot tayo nyo ang pidabit tinuod sad. Imagine na kaniadto kuno ko dito nagtudlo kuno ko. Nya kung granting tinuod na natong sakyan. Granting without accepting. Natotoo 'yon. Bakit nagpicture tayo after sa ating conversation? Nagpicture pa kami. Meron akong tatlong picture. Na pwede ba 'yon kung yan ang ginagawa ko? Baka picture pa ba tayo? Aalis talaga ako agad. Without picture taking. Dalawa po. Isa, politiko, nagsagawa ng affidavit, gumagawa ng, bakakon. Sinungaling. Lagi na ba nangumum yun? Pangalawa, hindi ako maka-reconcile dahil minister. Head pa sa mga minister. Alam nyo,
katulad sila ng wording sa affidavit nila. Patuloy tayo, no? After, totoo yun, na ganun ang arrogante ako sa harapan nila. Kung totoo yun, bakit nagpa-picture kami? Pangalawa, sa picture, grabe yung smile nila. Kung galit ka, ganun yung picture-picture tayo. Ganon. Bakit? Smiling kayo. Pangatlo, yung nagkuha ng picture namin, yung minister, dahil assistant siya sa politiko Siya pang nagkuha sa picture. Sabi niya, smile. At opposite ang kanilang affidavit. Okay lang. Ganyan talaga ang buhay. I hope you defend yourself with truth, not with lie. Amen? Hindi na kayo makablame sa akin. Bakit? Buong puso ako pumunta sa inyo with pure heart, with pure intention. Before election, during election, pero matigas kayo So ngayon, after election, hinaharas na nila yung mga witness natin. Sinusugo pa yung kapitan, pati yung kagawad, na papuntahin sa bahay ng witness natin. Ito po, very related to sa gospel natin. I bring sword, not peace. Sabi ni Kristo, no, I will not give you peace. Because you do injustices during election. Ano nangyari mga kapatid? Sabi nila, si Father Darwin, arrogante daw, nanong dito. Kung totoo yun, bakit yung isang grupo, yung oposisyon, hindi nagreklamo? Kung ganun ang storya ko. Consistent naman ako. Ang sinasabi ko sa kanila, yun din ang sinasabi ko sa oposisyon. Yun din ang sinasabi ko sa independent candidates. Bakit hindi sila nagreklamo? Kayo lang. 5 bisis pa. Sinusumbong ako sa obispo. Nagdala pa ng 20 ka mga kapitan. Naawa ko tuloy sa mga kapitan. Dahil yung mga kapitan natin, ang totoo, parang buyog. Kung saan yung mayaming dugos, pupunta sila doon. Maraming dugos Kung walang dugos, hindi sila pupunta doon. Wala silang freedom. Pinuntahan yung witness natin. Sinabihan pa sa isang kagawad, umatras ka na. Huwag ka nang magpahiro-hiro. Hindi natin alam kung saan pupunta ang bala. How dare you? Nagamitin mo yung authority mo. It is an abuse of authority. Alam nyo, pwede ka ma-dismiss sa authority, sa position mo. Administrative case yan. Sinabi ko, nag-live ako, and then, nagpa-blatter tayo with the witness, no? At sinabihan ko sa live ko, sa reels ko, mga kapitan at mga kagawad, huwag niyong gamitin yung kapangyarihan niyo to threat the people of God. Use your power to protect the people of God, not to threat the people of God. Amen? Ngayong sunod na mga araw, ipa-file na natin sa ombudsman administrative case. Sa sunod na araw, after sa post ko, maganda na daw yung yung behavior ni kapitan at ni kagawad. Pumupunta pa sa ating witness. Sorry. Matapang lang sila. Kung hindi natin gagamitin yung legal dimension. No? Kung alam lang natin, ang dami natin, yung mga abusado ng mga kapitan, abusado ng mga politiko, magnanagot kayo sa batas. We are promoting this, not out of hatred, not out of revenge, out of love, and out of justice. Amen? Galit na galit sila sa akin. Mahal na mahal ko naman sila. Uy. Hindi tunay na pagmamahal without disciplinary action. Ginagawa ko na ang
tama na catechism and education sa kanila. Pero hindi sila nakinig. Dahil ang simbahan, before election, maingay. Before election. During election, maingay din. After election, tahimik na. Pero ngayon, after election, patuloy pa rin tayo. Bakit? Dapat ang mundo natin ay experience natin ang langit. Hindi lang doon sa langit, i-experience natin ang langit. May kanta ako, di ba? Sa Shakul, gawing langit ang mundo, makakaya natin to. Sa simula, ikaw at ako, tapos sila hanggang maging lahat na tayo. Nakadungog mo na? Balik ko na ba? Let's sing together again. 1, 2, 3, go! Together again. Oh, di mo. No. Balikon to na to. No? Balik na ba? Gawing langit ang mundo, makakaya natin to. Sa simula, ikaw at ako, tapos sila hanggang maging lahat na tayo. Sugod sa lang mi. Nahinera, God. Unya, unsa may penalty? Kumudaog tayo ni. Wa ni personalay, ha? Gipahibaw na muna ko before, during, election. Hindi na mo ka-blame na ko. Kay after naman eh. Gahi mo mo namalit man jud mo. Yung pinakaligon na ba itong witness? It is substantial proof. Substantial evidence. It is not alibi. Amen? Eh di, lisod man kay exorcist ka. Pari pa jud ka. Unya, mukiha ka base sa bakak. Pwede din na. Hindi limayo. Inconsistent tayo na. Una nga, regards lang ko sa mga politiko sa Valencia, ha? No? Live ba taron? The whole slate atong gifailan, no, ako masuko nila, mao ni husto. Ako ning gibuhat kay mao ni husto. Ya Father, atangan ka diha. Basig na ibu patay nimo Father. Ay mo kaguol. Mabanhaw man eh. Hoy. Patiya. Ay sakkan ako dito sa kumbinto giingnan ko. Father, kay 3 times na ko'y death threat. Naanad naman ko ana. Naanad na po. Kini mo sultis ka sa kamatuuran, way mo patay, way mo hurat nimo kuwang na. Gisaka ko sa kumbinto, giingnan ko, Pader, patyunon ra ba ka na mo? Mag-amping juga kay gisaka ko dito sa kumbinto, gituktok ko sa akong kwarto. Ningon po ko kanus, amampot. Ayaw mo kadlok mamatay, mabanhaw bitaw ni. Ayaw po mo panghilak na kog mamatay ko. Mabanhaw ni. Uy. Ano? Wa pa na manhaw sa Kristo. Di ko magsurang-surang ani. Bahala po ka Kristuha ka. Nya naman manhaw man. Uy. Ready na ba mo musunod ni Jesus? Tubag. But. Pero ayun mo kaguol na ko. Kay, karong Sabado, ikaw ratay uno na ko. 41 years old na. Si Kristo, 33 ra. Nilapas na taon ko. So, pwede na nipat yun anytime. Uy, ayaw mo pagsimbako diha. Kay maunay mauna. Ako, anytime patyon ko, okay ramon ko. Kamo, okay ramon? Ayaw mo sayang-sayang, ginahanglan tag martiron. Uy, ready na mo? Mauban mo na ko? Apagsulo ba dito? Ayaw mo kaguol kay mabanhaw man ta. No? Muna ito inspirasyon si Kristo dili tao. Muna nga, padayon ang atong legal action. Di na sila kamahay nako, ako na silang giingnan, nga mukiha ko. Di na pamantay ikiha, sunod. Sunod si Mr. na lang, kay daghan mo kay tagtubagon. Lunes, Martes, Merkulis to ako, skurte. Wala ba kayo suhol ini? Why I'm sacrificing this? Because I want transformation. I love God. And I love the people of God. Amen?
Pa dyan ko'y suhol, ani. Isag piso. Ako pa'y nakuhaan. Pero okay lang. God will provide. Amen! Karon, na ko'y 9 minutes. Arita sa demonic obsession. Kuyo kini, kidaghan kay tan na biktima ini. Una, demons' ability to falsify or mimic truth and clarity in the person's phantasm. So kana kuno yang nasa isip mo, pwede niya i-falsify to destroy you. Example, may kasamahan kami dito. Siya lang tama. Lahat ng kasama namin, mali! Siya lang tama. May tama na siya. Bakit? Demonic obsession pala yon. Nilagyan ng demonyo, ini-influence yung mind niya to create falsity of truth, mimic of truth. Siya lang ang tama. Mag-ingat kayo kung kayo nang tama, may tama na tayo. It is a demonic obsession. Anong sabi dito? The demon's ability to falsify and mimic truth. Parang ikaw lang ang naniwala na tama ka. Yung tatay mo, yung nanay mo, yung anak mo, they join together with proof. Mali ka, tay. Hindi! Tama ako! Yun, demonic pala yun. Obsession. Ano pa? The demons have the ability to take those particular aspects of the sense data in the memory and merge those aspects with the things that one has never experienced in the past. The confirmation from the possible intellect that the person has committed something wrong. Meron ding iba na taktika yung demonyo. Pwede niya i-falsify yung image mo, yung imagination mo. Sasabihin sa isipan mo na may ginagawa kang kasalanan, pero wala naman. Ma-increase yung sense of guilt mo. Demonic obsession pala yun. So, ang bait-bait mo naman. So, hindi. Marami akong kasalanan. Pero nakita mo, mabait ka naman. Ang dami mong nagawang kabuti. Hindi. Hindi niya nakita yung mga good qualities sa buhay mo. Puro negative lang. Yan po. Yet, for example, the demons can put something in one's imagination that is completely false and has no correspondence to anything that a person has experienced. Yet, they can use the sense data in the memory that something has come from the senses and merge it with a false image so that the person actually thinks that he saw it. So, anong kahulugan nito? Alam nyo, example, mga siluso kayo. Sagwa dyan sila ebidensya. Pareha tong experience niya ati, marife. No? Nag-picture po siya. Umban ni Papa P. Nagsilos man niyang asawa. Yung bana. Di man ang ayab. Ingon po sa ati P. Wala ko uyab diri. Uy, ikaw ra ganin na ibog na ko. Pero, diba mo? Ang gingon din ang demonyo di ay, yung demonyo lalagay ng false image sa isipan mo. Kahit hindi nagawa, paniniwalaan mo na totoo yung false image, yung false perception. So, nagsumbong na sa Ate Marifi sa akin, Father, tulungan mo ka. Magpakamatay ka aking bana. Dahil doon, sa picture lang. Gabi, no? Ito po yung sample. Dahil lang yung demonyo will falsify the images. Kahit hindi totoo. Eh din, masiparit kayo. Buti na lang,
natauhan yung husband ni ate. Sabi ni ate, ikaw rin yung nakagusto sa akin. Doon dahan-dahan na naliwanagan siya. No? This is why those who are suffering from diabolic obsession and possession have to follow the counsel of the priest very closely. Kaya nga, yung mga biktima natin, yung mga demonyo, so, babasahin ko talaga yung mga narratives ninyo. At kausapin ko kayo. Dahil, kung hindi ito maabgapan, it will lead them to destruction. Destruction of their relationship to their family, destruction of themselves. Una, i-destroy mo na yung isipan mo by sending falsity. False images, biases, prejudices, hindi ka na makinig. Sabi dito, the person's experience of sensory reality and the person's head clears. At this point, the individual recognizes what the truth actually is through counseling, through processing. Kaya nga may team tayo. Hindi ko naman kaya ako lang mag-isa. Di ba? Si Kristo nga may 12 apostles, 70 disciples. So ako din, may kasamahan tayong mga deliverance ministers. Okay? Hindi ko recommend kayo dito sa for exorcism, hindi tayo madali doon. Kailangan pa natin ng processing, sapat na oras to process us. Kahit ako, nagpa-process pa ako hanggang ngayon. Every moment. At yan ang pinaka-the best na gawin natin. Patuloy tayo. Ito po, another thing that the demons can do is they can falsify intellectual clarity. Kaya nga, ikaw lang yung una kong sinasabi, ikaw lang yung tama. Pero pwede niya i-falsify yung intellectual clarity, yung pinaliwanan mo na husto. Since they can take the confirmation of the truth stored in the memory and place it in the image in the imagination. And because of the fact that they can actually cause something to appear to come from the senses, they can falsify intellectual clarity. What this essentially means is that the person can be under full diabolic attack and yet thinks that he is thinking clearly. Ang ganda nito. Example, yung mga pinafile natin ng kaso. Nag-ano din sila doon, nag-promise, nag-swear. Totoo ba lahat itong sinasabi mo? Totoo! Kami din. Nag-swear din kami. Yung sinasabi mo, Father, totoo? Totoo! Sabi ng abogado, walang nagsasabi dito na hindi totoo. Sila lahat nagsasabi ng totoo. Kung yung sinasabi mo ay hindi totoo, pero sabi mo totoo, ito po. They can falsify intellectual clarity. Even though alam mo na mali, pero inaalaw mo to harass you intellectually. Yun ang pinaka-example ko, yung mga politiko. Yung minister ko sa Valencia. Klarong-klaro na nila. But they allow to falsify their mind. Okay? Pero hindi nila alam, they're full diabolic attack. And yet thinks that he is thinking clearly and rightly. Ito ang wasto na gagawin namin. Okay? Usually, the person's experience is that he is thinking completely rationally and coherently. Tama itong ginawa namin. Amen? Kaya nga, lagi akong nag-discern every moment. Dahil kinoconsult ko yung Panginoon. Tama ba itong ginagawa ko, Lord? Tama naman ito. Kinlahin naman ako sa obispo, no to vote buying. Tama naman ito, nasa batas naman ito.
criminal case pala, criminal offense pala yung bibili ng boto. So may proof ako. It is grounded by proof. Substantial proof. Substantial evidences. Usually the persons, but those around him can see that he is talking nonsense. Example yung kasama namin. No, ang ganda. Pati ako. Nadala. Grabe yung mga promises. Pero, sa mga kasamahan namin, negative siya. Ito po. Ito po yung example. Kumusta na siya ngayon? Wala na siya dito. At anong ginagawa niya? Instead mag-repair sa damage na ginagawa niya, hindi! Siya pa rin ang tama hanggang ngayon. Kaming lahat ay mali. Posible naman yun, isa lang. Against many. Okay? But those around him can see that he is talking nonsense. Even though may document tayo. Dahil isasabit na natin sa sunod na mga araw yung document na hindi ginawa niya. Documented tayo. Kahit may document na, sasabihin pa rin, hindi ako nagkakamali. Kayo ang mali. Ayan. Demonic obsession pala yon. No? Hindi makayang i-deliverance yun. Bakit? You participate with full consent unless you accepted that you commit mistake. And you have the obligation to pay justice. Anong sabi dito? Not judging things at all in congruity with reality, that he is under attack. So, mag-ingat tayo kapag sasabihin na ng team natin, ito yung mali natin, but we are consistent. We never accept our shortcomings. We are under attack. Na tinatawag niya, diabolic obsession. That he is under attack. After the attack leaves, the person will often recognize that even though he thought he had clarity, it is manifest that he did not. So, sasabihin niya na tama talaga siya. Hanggang sa dulo na walang hanggan. No? It will lead him or her to intellectual pride. Last 1 minute. No? At yun po, tayo po ay pwedeng iharas. Pati si Father Darwin pwede iharas. Lahat tayo. Walang exemption. Lahat tayo. So, anong gawin natin? So, every Thursday to Sunday, nagbibigay tayo ng catechism. Live po ito. Pwede kayo manood kahit nandun kayo sa CR ninyo. Pwede kayo manood kahit naglalaba kayo. La 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 la. La 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 la. No. And then, by increasing our knowledge, we continue to examine ourselves. Every moment, not only every day, but every moment, to examine our thoughts, to examine with the guidance of the Word of God, with the truth, and with the teachings of the church. Makatulong sa atin yan. Amen? Never be a judge of your own. Kung ikaw na mag-judge, delikado na yon. Demonic obsession na yon. Uy, hindi ka na makinig sa mga kasamahan mo. Close-minded ka na. Ikaw lang ang tama. May tama ka na. And then, we are full of we are under demonic obsession. Demonic attack. So ngayon, let us continue to listen, openness, and increase our knowledge. And by doing it, we promote the King of Peace. Tayong lahat nandito, let us bring the sword of Jesus. Let us bring the sword of Jesus. Let us not compromise. Let us bring the sword of Jesus, because only the sword of Jesus, only the peace of Jesus can lead us inward transformation and eternal peace. Not temporal peace, not worldly peace, but eternal
peace. Amen. Palihog manindog.